Labis ang sakit na nararamdaman ni Kara. Sharp and excruciating, right in the heart. Gusto niya pumalahaw ng iyak, sumigaw ng hindi. Pero animo sumara ang lamunan niya. Bumalong ang luha. Sa kanyang mga mata, tagunahang lumanda sa mga yon sa kanyang pisngi. Di niya mapigilan ang mga yon kahit ano pa ang gawin niya. Pakiramdam niya na manhid ang kanyang buong katawan. All she could do was hug her mother. Dahil kung hindi, baka bigla na lang siyang punawan ng ulirat. Narinig niya ang mga nangungonsolang tinig ng kanyang pamilya. Naririnig niya, ngunit hindi mawawaan. Nanlalambot umupo siya sa isang silyang malapit sa kanya. Wala siyang pakialam ngayon kung malukot man or masira ang wedding dress na suot niya. Lumuhod ang Kuya Carlo niya sa kanyang harapan. Hinuri nito ang kanyang mga mata pagkatapos hawakan ang kanyang mga kamay. You don't have to worry about anything, sis. Do you hear me? Kami na ni Chris ang bahalang magpaliwanag sa mga bisita. Sina Don at Melissa naman babalik sa rancho para sabihin sa mga caterers na hindi na matutuloy pa ang reception. May iwan kami dito hanggang makaalis sa mga tao. You don't have to see or talk to anyone until you are ready, okay? Oras makaalis ng lahat, ako na mismong maghahatid sa inyo ng mama, pabalik sa rancho. Sa rancho at hindi sa dapat ay magiging bahay ninyo ni Maicon. Bukas na bukas kukunin naming lahat din ng mga gamit mo na nilipat doon para ibalik sa rancho. Enveloped in misery. Isa-isang tinignan niya ang mga taong nagmamahal sa kanya. She had a wonderful family. They all had busy lives, but in times of trouble, they were always there for one another, and she loved them for that. Unlike Maicon, she could not count on her family to be there for her though, through thick and thin, and to protect her when she was hurting. She was battered and bruised and more hurt than she had ever been in her life. Katulad ng isang sugatang hayop, wala siyang ibang gustong gawin, kundi gumapang sa isang butas at magtagpo sa mundo. But she couldn't. Maicon had publicly humiliated her before the whole town. At kung di niya harapin ang kanyang mga kaibigan at kamag-anak ngayon, she did not think she'd ever be able to look them straight in their eyes again. Nagdesisyon na siya. Pinahid niyang luha, tinaas ang kanyang mukha. No, I'll be the one to talk to the guest. Matapang na pahayag niya. They were invited to my wedding at tama lamang na akong kumausap sa kanila. Says who? Tanong ni Chris. You don't owe anyone an explanation? Ani Melissa. Sigurado ka bang gusto mong gawin to, anak? It won't be easy. Nag-aalalang tanong ng kanyang mama. Alam niyang kahit nag-aalala ang mama niya, alam nitong kailangan niyang gawin yon. Maicon was the bad guy at hindi siya magtatago na parang may dapat siyang ikahiya. I'm sure, tugon niya. And I won't cancel the reception either. Besides, bayad na yun and everyone's expecting a party. They're going to have one. What? You can't be serious. Humalagpos ang tinitimping galit ng Kuya Carlo niya kay Maicon. Damn it, Kara. No one will expect you to go through with the damn reception. It's crazy. Hayaan mong kami ang umayos ng lahat. Anito. Kung sa ibang pagkakataon, maaaring sumagot siya sa kanyang panganay na kapatid. Sa kanilang pamilya, binibigyang laya silang sabihin ang gusto nila at kilala siya ng mga itong pinipilit ang gusto kapag alam niyang tama siya. But her Kuya Carlo was upset and concerned and like everyone, was more than a little emotional. And for that, she could forgive him for treating her like a child. Gayunpaman, hindi nagbago ang desisyon niya. Yumakap siya sa kanyang kapatid at agad ding kumalas dito bago pa siya mapahagulhol. I know you're just trying to protect me, and I appreciate it. Ani at pilit na ngumiti kahit saglit lamang. Pero nakapagpasaya na ako at hindi ko na yun babaguhin pa. Bumaling siya sa kanyang dalawang hipag. Ate Donna, Mel, tuloy ang reception. Ani at pagkatapos, lumabas ng silid at nagtungo sa loob ng simbahan. Tumayo siya sa harap ng altar kung saan sana sila magpapalitan ng vows ni Maicon. Na makita siya ng mga tao, biglang natahimik ang mga to. They all fixed their eyes on her. Ginalang tingin sa mga taong naroon. She thought it would be easy. Napakatahimik sa loob ng simbahan, pati ang mabining pag-ihip ng hangin ay dinig niya. Malakas na malakas ang tibok ng kanyang puso. She would have liked nothing more than to run. But those were her friends and relatives, people she had known all her life, at matagal niyang pinaghintay ang mga to. She gathered all the strength that she could muster and forced a smile that did not come easily. Alam ko nagtataka kayo kung bakit wala pang nagaganap na kasalan. At narito ako ngayon para magpaliwanag. Maicon decided he did not want to get married after all. Sabay-sabay napasingha pa mga taong naroon. But it was the sympathy she saw in their eyes that almost shattered her. Pinigilan niyang mapaiyak sa harap ng mga to,
pero hindi niya nakaya. Naramdaman na lang niyang isa-isang nalaglagang luha niya mula sa kanyang mga mata. Her throat was tight, her heart hurting, at ilang sandali pang dumaan bago siya muling nakapagsalita. I apologize for keeping you waiting, pero ako man po ay nabigla. Needless to say, there won't be any wedding, but it doesn't mean you'll have to miss the reception. Magkita-kita po tayong lahat sa rancho at matutuloy ang reception, katulad ng plano. Ilang sandaling namayani ang katahimikan sa buong simbahan. Maya-may narinig niyang nagsalita si Mang Renato, isa sa mga manggagawa sa rancho nila. Pupunta kami, Kara. Malakas na wika nito. Ako ang unang magsasayaw sa'yo. Dagdag pa nito. Nakita niya pinangingilinan ng luha ang mata na matanda. Si Mang Renato at iba pang manggagawang tamanda na sa rancho, para na ring mga magulang kung ituring niya. Malapit siya sa mga ito, silang magkakapatid. Kahit sa karangyaan sila ay minulat ng mga magulang, tinuruan silang magpakumbaba at makisama kahit sa anumang laan, mayaman man or mahirap. How he missed her father. I will see you, everybody. Aniya. Pagkalabas ng simbahan, nakita niya naghihintay sa kanya ang buong pamilya. Her mother, her big brothers Carlo and Chris, and her sister-in-law, Donna and Melissa, her cousin Diane, and her best friend Dean. Lumuluhang sinilubong siya ng kanyang mama. She saw love in her eyes. Your father would have been so proud of you, dear. Alam kong hindi madali sa iyo ang ginagawa. Sabi nito. Ginawa ko lang sa tingin ko'y tama, mama. Anya rito. Di ako dapat magtago na parang meron akong ginawang dapat ikahiya. If anyone should be ashamed, it should be Maicon. Matigas ang anyong wika ni Kuya Chris niya. I'd like to give him a piece of my mind. Don't worry, he's going to pay. Mariin niyang sabi ng kanyang Kuya Carlo. He'll have to live with this for the rest of his life. He is going to regret this, but by then, it will be too late. It is already too late. Ani din sa isip. He only needed to look at Kara's pale, drawn face to know just how badly she was hurting. And there was nothing or anyone else could do to help her. That, more than anything else, frustrated the hell out of him. Tonight should have been her wedding night, a night she planned to spend in some scheduled romantic setting with her husband. Sa halip, kailangan dumaan ang gabing yon na mag-isa lamang ito, dreaming of what might have been. Di niya alam kung paano nito yun makakayanan. No woman deserved that, especially someone as kind and caring and beautiful as Kara. Pwedeng-pwedeng ilagay ang mukha nito habang pabalat sa isang magazine. She was that gorgeous and Maicon had walked away from her. He must have been out of his mind. He wanted to kill Maicon right that very moment. Kung siya lang masusunod, hindi niya nagugustuhin pa na maling tumapak sa lugar na iyon ng lalaki. Nang dumating sa rancho si Kara, sinimulang tugtugin ng bandang inarkila para sa reception ang kantang I Will Survive. Tulad ng inaasahan, naroon ang lahat ng mga bisita. Sinimula ng pagkain. Kara, gusto mo bang magpalit muna ng damit para mas komportable ka? Tanong ni Melissa sa kanya. She was tempted to do just like that. Her wedding dress was incredibly heavy with all the beadworks, and it was the most beautiful wedding dress she had ever seen. Yon ang klase ng wedding dress na matagal niya nang pinapangarap isuot, ngunit ang pangarap na yun naging isang bangungot lamang. The wedding dress no longer represented her hopes for the future with the man she loved. Instead, it now represented Maicon's betrayal. At yun ang dahilan kung ba't di niya huhubarin yon hanggang matapos ang reception. Not yet. With every step, ang bigat niyon na darama niya. It would remind her of Maicon and just how close she had come to making the biggest mistake of her life. God, what a fool she had been. Minahal niya ito. Pinagkatiwalaan ng buong puso't kaluluwa. Pero nung ginawa nito, he kicked her in the teeth in front of the whole town. Hanggang na mga sandaling iyon, hindi pa rin niya mapaniwalaan. They had been friends their entire lives and she loved him far longer than she could. And alam niya, kilala niya na ito sa loob at labas, better than she knew herself. Kung noon pa may nagsabi na sa kanyang sasaktan siya ng gano'n ni Maicon, tatawagin niyang sinungaling ito. No thanks. I'll just wear this for now. Hindi ko to maisasauli kaya mabuti nang isuot ko na lang muna. Nakita niya ang pag-aalala sa mukha ng hipag. You don't have to torture yourself this way, Kara. I will be fine, Mel. Anya rito. Bawat bisita yumakap sa kanya at pilit pinatatawa siya. Lahat sinasabing hindi si Maicon ang nararapat para sa kanya, na makakahanap siya ng higit pa rito. Ngumiti na lamang siya sa mga ito. Nang magsimula ang sayawan, maraming bisitang nagpunta ng dance floor.
Tulad ng sinabi kanina ni Mang Renato sa simbahan, ito ang nanguna na magsayaw sa kanya. Hanggang sunod-sunod na ang nagsayaw sa kanya, and she hoped she could lose herself in the music. And for a while she did, but it couldn't last, not when she was hurting so badly. There was only one man she wanted to dance with. One man she wanted to hold her, and he wasn't there. Kahit ano pang pigil niya, she could not stop missing him, and she hated herself for it. He dumped her, publicly humiliated her. They run away like an irresponsible jerk. He wasn't worth another tear, let alone a second thought. Alam niya yon, ngunit hindi pa rin to maalis sa kanyang isipan. In desperation, she smiled more and laughed harder. At sa isang hindi siya ganon kakilala, iisipin mo ka naman siyang okay. Like she was really having fun, but the truth, she had never been more miserable in her life. Di na rin niya namamalayang na paparami na pala siya ng inom ng alak. Somebody needs to do something. Ani Donna habang pinagmamasdan si Kara na nakikipagsayaw. Look at her, honey. Ani to sa asawang si Carlo. Siguro kailangan muna niyang makalimutan kahit sandali ang nangyari. Malungkot na wika ni Carlo na nakatingin din sa kapatid. At least she's not bawling her eyes out. That will come later. Wika ng mama ng mga to. Kapag nakauwi ng lahat and the letdown hits her, she will cry herself to sleep. Di naman nagkomento si Dean sa mga sinabi ng mga ito. Para nakatiimbagang siya. Habang pinagmamasdan si Kara nakikipagsayaw kay Darwin, isang dating manliligaw. Di niya nagustuhan na masyado mahigpit na pagkakahapit ni Darwin dito. Kung di pa ayusin ng Darwin na yun ang asta niya, mapipilitan na akong lumapit at sapakin siya. Narinig niyang naiinis na sabi ni Chris. Maybe it's time that I cut in and gave that clown his walking papers. Aniya, excuse me. Paalam niya sa mga ito. Patapos na ang tugtog na makalapit siya kina Kara at Darwin. Pagkatapos niyang bigyan ng isang matalin-matingin si Darwin, pinababa na nito si Kara sa kanya. Tila hindi naman napansin ng dalaga ang ginagawa niya. Giving him a smile that would knock men out of their boots, she walked right into his arms. There you are, Dean. Anito. She was tipsy. Haven't seen you for ages. Let's dance. Marahan siyang hinapit sa bewang nito. Agad namang ipinulupot ito ang braso sa kanyang leeg. Sa tagal ba naman nila bilang magkaibigan, marami na ring pagkakataon na naisayaw niya ito. Ngunit ngayon lang nangyari nagsayaw silang dikit na dikit ang kanilang mga katawan. Tila walang hanging makakaraan sa pagkakayakap nito sa kanya. Delikit pa nito ang pisngi sa kanyang leeg. He knew he never saw her dance that way with Maicon. She was not in favor of public displays of affection and just did not do that kind of thing, or at least, she hadn't before, tonight. But then again, she had never been jilted before either. And whether he liked it or not, she felt too damn good against him. Na walang conscious effort mula sa kanya. Hinigpitan niya ang pagkakayakap dito. Cradling her close against him bago pa niya mapagtanto kung ano ang ginagawa niya. Minura niya ang sarili niya sa isip. Bahagya niyang nalawagan ng pagkakahapit sa bebang nito and put some breathing space between them. Somebody had a little too much to drink at hindi ako yon, aniya rito. Narinig niya pa ang ungol nito bilang protesta. You are going to regret that tomorrow? Nag-angat ito ng mukha at malungkot na tumitig sa kanyang mga mata. God, she looked so lost. Marami akong bagay na pagsisihan bukas ng umaga. Ano ba naman kung madagdagan pa ng isa yon? Anito sa kanya. She had a point. Still, it broke his heart to see her this way. Damn you, Maicon! Galit na wika niya sa isip. Kahit ano pang dahilan na hindi pagsipot nito, sa kasal nito kay Kara, dapat nagpakalalaki pa rin to para sabihin yon sa dalaga. Malamang may alinlangan na to bago pa dumating ang petsa ng kasal, that he was not going to be able to go through the ceremony. Kung ganon, bakit di agad sinabi nito yon kay Kara? Bakit kailangan pang maghintay nito hanggang sa mismong araw ng kasal at sa harap ng buong bayan? Wala kang dapat na pagsisihan, Kara. Masuyong wika niya rito. Wala kang ginagawang anumang mali. Di nito ay tinago ang sakit nang tumitig to sa kanyang mga mata. Di ako sigurado sa bagay ni yan, Dean. It wasn't just anyone, Maicon. Did not want to marry, it was me. Kailangan ko talungin ang sarili ko. What did I do to drive him away? Nothing. Mariing tugon niya. My God, you can't believe na ikaw ang responsable sa nangyaring ito? But the look in her eyes said otherwise. Up until then, she's been a tower of strength, facing her friends and family with grace that he could not help but admire.
Ganun pa man kahit ito ay may breaking point din. At sa tingin niya, naabot na nito iyon. She started to cry. Naalarma siya. Alam niyang yun ang huling gugustuhin nitong gawing breaking down with the whole world watching. Come on! Bulong niya rito. At giniyan niya na ito paalis ng dance floor, palayo sa mga taong naroroon. I'm getting you out of here. Inihatid sana niya ito sa loob ng villa, ngunit tumanggi na ito. I don't want you to go home yet. Anito sa kanya. Kahit na lumuluha ito'y naroroon pa rin ang katigasan ng ulo nito. Mga bata pa lang sila, stubborn na talaga ito. At sa tinagal-tagal nilang magkaibigan, natutuhan niya nang tanggapin na hindi niya na kailangan pang umangal kapag gano'n ang ekspresyon sa mukha nito. Still, he had to try. Kara, come on, don't be that way. Pakiusap niya. It's been a hell of a day at marami ka na rin nainom. Kailangan mo magpalit ng damit at dapat magpahinga. Ngunit tila hindi siya nito narinig. Hinanap ito ang kotse niya mula sa mga kotseng nakaparada, hindi kalayuan, sa maluwang na bakuran ng villa. Na makita nito iyon, huminto ito sa may passenger side. This was supposed to be my wedding night. Anitong punong-puno ng pait ang tinig. This was supposed to be my wedding night. Niyakap ito ang sariling madalas gawin nito ng mga bata pa sila. Don't make me go home, Dean. I couldn't bear it. Pakiusap ito sa kanya. Nagkatagpo ang kanyang nagngangalit na mga ngipin, wanting to kick himself. Di niya naisip yon. He hadn't considered what it would be like for her when she went home to the villa, when she should have been home in the house that she planned to share with Maicon. She would have to face the night alone, with nothing but what's it for the company. Damn you, Maicon. Walang ideyang lalaki kung ano ang ginawa nito kay Kara, at wala siyang magawa upang tanggalin ang sakit na nararamdaman pa nito. Except be there for her as long as she wanted the company so the night wouldn't be lonely. Alright, aniya habang pigil-pigil ang emosyon. Forget about going home. Anyway, maaga pa naman. 4:00 sana dapat ang ganap ng kasalan. Nang tignan niya ang kanyang relo, 7:30 pa lamang. So, saan mo gustong pumunta? Just name it and we're going there. Hindi ko alam. Some place quiet where you don't have to deal with people. Yung lugar na dagat. Sa dagat na lang tayo pumunta. Anito. Sa estado nito, hindi yun ang lugar na pipiliin niya para puntahan. Kung siya ang tatanungin, dadalhin niya ito sa coffee shop ni Mang Roman. Ang kailangan nito ay isang matapang na kape para mawala ang pagkalasing nito. Then again, this was her night to indulge. The bitch it is, sabi niya at pinagbukas ito ng pinto ng passenger seat.